Welcome to my daily vlog, Edward Castrillo. Ayan, ihanda po natin ang ating kawali. Paglulutuan ng tinolang manok. Unang gagawin natin ay lalagyan natin ng mantika ang ating kawali. Pakuluin natin yung mantika. Ayan, halagyan natin ng mantika. Hintayin natin kumulo. And ito nga pala yung mga ingredients. Ayan, dahon ng sili. Masarap yan. Tapos, ayan, sili pang sigang at ginayat na papaya. Papaya yan. Malalaki nga lang gaya. Tapos, ayan, manok. Chicken breast. Dami yan, oh. Isang kilo yata, mahigit yan. Saan pa ba yun? Ayan, mga condiment. Ayan, yung mga ginayat na luya at bawang. Then, yung chicken broth, yung nor cubes, at yung, ano ba yan? Magic sarap. Then, ginamit ko nga pala na pang sabaw dito is yung pinaghugasan ng bigas kasi masarap daw yan. Ayan, unahin natin yung luya. Tapos, serve na rin natin yung bawang. Then, halo-haloin lang natin siya. Hindi ako naggayat ng luya, ha. Sila naggayat niyan, kaya may balat pa sinama. Pampalasa din naman kasi yan. Ayan, sinama natin yung bawang. Halo-haloin lang natin siya. Then, mamaya, ayan, lalagay natin yung manok. Lalagay natin na yung manok para medyo maluto sa mantika ng konti. Pagka nalagay natin lahat, ay halo-haloin lang natin. Hintayin natin pag iba yung texture niya. Then, pwede na natin ilagay yung sabaw, yung hugasan ng bigas. Kasi mas okay din yun eh. Kahit sa mga sinigang, mostly sa sinigang natin ginagamit yan, di ba? Yung pinaghugasan ng bigas, tama ba? Pero sa tinola, pwede rin naman siya. Mas okay din naman siya. Sa nilaga kasi talagang ayun na yung nagpapalat sa kanya is yung pinagpakulan ka talaga kasi nga nilaga siya. Ito naman sa tinola, ayan, pwede natin siyang ipaano. Kasi pagka pinakulo mo siya ng matagal, para mapapakit yung texture ng manok, magdudurog-durog din. Ito naman, okay naman to. Pati may vitamins din siya makukuha. May mga benefits din makukuha sa paggagamit ng pinahugasan ng bigas. Okay din sa natin, sa health natin yan. Ayan. Halo-haloin lang natin. Pag medyo makita mo nag-iba yung texture niya, parang natuyot siya. Kasi ba, pag fresh siya, kita mo naman yung sa balat, di ba? Pero pag ayan, luto na sa mantika, parang gagasbang na yung ng manok. Yung itsura, makita mo sa itsura niya. Gagasbang na. Nilagay na natin yung pinaghugasan ng bigas ng sinain. Ayan. Masarap yan, tinolang manok kasi medyo malamig na yung panahon ngayon. Tapos, usawan ay sili na patis na may sili, baliktad. Patis na may sili. Ay, nako, solid. Ayan. Sinama ko na rin yung papaya, nilagay na rin ito papaya. Kasi nga, para sumabay siyang lumambot, medyo makakapal yung gayat ng papaya ni
Yung ate ko kasi nagayak niyan. Mga arikado ng lulutuin ko. Sila yung nagayak niyan. Medyo makakapal kaya medyo napatagal yung pagluluto ko dyan sa tinola. Kita mo naman, di ba? Kakapal na ano yan. Ayan. Maya-maya natin lalagay sa dulo yan. Yung dahon ng sili. Mas bet ko yung dahon ng sili pagka sa tinola kasi mas malasa siya eh. Mas malasa siya kaysa sa malunggay. Yung dahon ng sili. Pati sa ano naman, kahit sa mo na maitanong talaga, yung sa tinola kasi, mas approved na gamitin yung dahon ng sili kaysa sa malunggay. Oo. Sa munggo, minsan ginagamit din namin siya yung dahon ng sili. Masarap din siya sa munggo, yung dahon ng sili. Sa ginisang munggo, masarap din siya. Pero, syempre, nakasanayan natin, di ba, na gamitin natin is dahon ng malunggay talaga. Yung iba, mas gusto yung mga dahon ng malunggay. Pero ako gusto ko sa ginisang munggo o kaya tsaka sa tinola. Yan, yung dahon ng sili palagay. Dahil na natin siya kumulo kasi medyo marami yung sabaw niya eh. Kaya medyo matagal siya kumulo. Mamaya timplahin natin siya. Halagyan din natin siya mamaya ng patis. Yung nor cubes dyan, alagay din natin yan. Magic sarap. Then paminta. Sa kasi nagpapalasa dyan yung patis. Mostly dyan sa pag tinola lulutuin mo, ang talagang hindi pwedeng mawala dyan is yung patis. Na ipampalasa niya, patis. Kahit sausawan niya eh. Sausawan niya talagang ayun ang the best. Patis na may sili. Pagkain ng ulam mo. Kahit sa nilaga, di ba? Nilaga o kaya bulalo, patis na may sili. Iba naman, nilalagyan ng kalamansi, patis na may sili, tsaka kalamansi. Pero ako, hindi ako masyado nagagamit ng kalamansi, lalo sa mga sausawan. Mas bet ko lang yung puro. Toyo na may sili, tapos patis na may sili. Ayan na, nakulod na yung ating tinolang manok. Dinagdagan ko nga pala siya ng dinagdagan ko siya ng luya. Nagdagdag akong luya dyan. Kasi nga, parang lasa is ayun nilagay ko kanina. Ayan, na nakikita nyo. Nilagay ko na yung nor cubes dyan. Tsaka yung ibang condiments niya. Mamaya maglalagay ako ng luya dyan. Hindi ko alam kung nakuha na ako sa video. Pero naglagay ako ng luya. Nagdagan ko yung luya kasi may hinahanap ako sa sabaw na na lasa. Parang hindi masyadong kumapit yung lasa ng luya. Kasi mas masarap dyan sa tinola is mas maraming luya ka mailagay. Tapos pakulong maigi para yung lasa niya kapit na kapit sa sa ulam, sabaw para kapit na kapit. Ay, tinan mo naman, ang sarap na tinolang manok ang kasarap na hintay ko lang lumambot ng konti yung papaya kasi medyo makapal yung gayat ng papaya natin, kaya alam nyo na medyo matagal yung pagpapakulo kasi marami din na tayo nilagay na sabaw eh. Ayan, nilagay ko na rin pala yung dahon ng sili. Pag nilagay natin yung dahon ng sili, yung yung medyo malambot na konti yung nahihiwa ng sandok yung papaya para hindi masyadong malabog kasi papakuloan pa natin yung pag nilagay natin yung dahon ng sili, papakuloan pa natin yan syempre, diba, para yung lasa ng dahon ng sili kumapit din siya sa sabaw.
Kasi yung aroma niyan, yung aroma ng dahon ng sili, kakapit talaga yung sabaw at pati amoy mo, maamoy mo siya. Sarap. Halo-haloin lang natin yung niluluto natin at hintayin natin kumulo siya maigi, pati tignan natin din yung yung papaya, hangga't maaari wag nating hayaang malamog yung pagkakaluto ng papaya. Ayan, pakuluin lang natin siya hanggang sa kumapit na yung lasa ng dahon ng sili sa sabaw. Then after that ay hanguin na natin siya. Ayan na po ang ating niluto, tinolang manok. Maraming salamat po sa mag-watch at mag-support lagi sa aking channel. Maraming salamat po. God bless you. Thanks for watching. Bye-bye.